Tinapos ni Papa 30 seconds before the airing time. Quiet on the set. 15 seconds before the airing time. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Hindi ko po alam kung maging kapalaran ko. Kung kakapangin si dating kasunod yan ng kanyang pagdawit. Si dating wala kang Mula sa pila maghahatid na balita makatotohanan. bawat anggulo tinututukan. Balita mapagkakatiwalaan ng sambayanan. Ito ang Radyo Alam. Isang mapagpalayang araw bayang Pilipino. Maayong adlaw, probinsya ng Dinagat. Ako ang inyong kagabay sa pagtanaw ng katotohanan. Seth Perisores. At ako naman ang inyong lingkod, Rubes Restolidor. Narito na ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez iginit na hindi nabalik sa kustodiyan ng Senado ilang senador umalma. Basic literacy rate isiniwalat ng Philippine Statistics Authority, edad na 20 to 24 pumalo sa 98%. Para sa unang balita, mainit-init na debatihan ang naganap sa Senado matapos pinabulaanan ng ilang senador ang pagtanggi ni Engineer Hernandez na ibalik ang sarili sa kustodiyan ng Senado. Git ni Hernandez, Kung pwede po bang pag yun na ako ibalik sa Senate kasi may mga involved pong senador dito at hindi ko po alam ang maging kapalaran ko pag pinalik niyo ako doon. ito muli matapos ng kanyang pagdawit sa lumang senador na si Jinggoy Estrada at Joel Villanueva kaugnay sa mga isyu ng flood control projects sa bansa. Samantalang matapos ang ginanap na mosyon ay napagdesisyonan ng Senado na ilipat na sa Pasay City Jail si Hernandez. Samantala, Seth, isiniwalat ng Philippine Statistics Authority ang bilang ng mga Pilipinong mayroong kakayahang magbasa, magsulat at umintindi ng basic computer arithmetic. Ayon sa inilabas na datos, mas mataas ang basic literacy rate sa edad na 20 to 24 years old na umabot sa 98% at 48.6% na naman ang pinakababang na naitala. Sa kabilang banda, hiniring naman ang Region 3 at Pasay City bilang lugar na mayroong pinakamataas na bilang ng mga individual na namataas ang basic literacy rate. Escudero inalis bilang Senate President, isang malaking dagok sa kanyang liderato. VP Sara Duterte pinagtibay ang ugnayang pandaigdig sa dahig, edukasyon ng OFWs isinulong at Belyabilen pagtapos ng isang makulay na yugto, pagre-retiro at pag-atras ng iconic jersey number 4. Manatiling nakakantabi at magbabalik ang Radyo Alam. Diyos ko po! Ang lakas na kasi ng bagyo! Nagsisimula na lang tumaas ang bagyo! Diyos ko po! Ang tubig! Diyos ko! Na para sa ating kaligtasan. Inay! Tignan mo! Lubog na naman natin pala yun! Asal ba ang pinangakong flood control? Nagpapakalikinan sila ng bahay habang tayo, ito, nalulubog at lumulusog sa baha! Na nakaupo, subukan yun namang tumayo at baka matanaw at baka matanaw ninyo ang tunay na kalayaan ko. Tandaan, nasa kamay ng mga mamamayan ang lunas sa nabubulok na sistema ng Pilipinas. Kaban ng bayan ay para sa mga mamamayan at seguridad ng karamihan. Escudero biglang tinanggal bilang Senate President dahil sa matinding alitan. Balitang yan ay hati ni Jasmine Hada. Jasmine! Yes, Seth. Pinalitan na si Senate President Escudero matapos ang kontrobersyal na sesyon sa Senado. Inanunsyo ang bagong leader na inaasahang magdadala ng pagbabago at katatagan sa kapulungan. Ipinakita nito ang mabilis na pag-ikot ng kapangyarihan sa politika ng bansa. Maraming senador ang nabigay ng kanilang reaksyon ukol sa biglaang pagbabago. Jasmine Ihara, nagbabalita. Pagbisita ni VP Sara Duterte sa Dahaig tampok ang pagtutulak na mas matibay na ugnayang pandaigdig at suporta sa OFWs. Para sa mukha ng balita narito si Elmy Mabida. Paulo Sara Duterte ang kanyang pagbisita sa Dahaig dahil may panakasinaw ng diplomatiko. Tinalagay ng mga programang pang-edukasyon para sa mga Pilipino sa ibang bansa. Ipinakita ng kanyang nagbisita ng matibay na panindigan ng Pilipinas sa pangdaigdigang pakipagtulungan. Ilorida para sa
Radio Anak. Dumako naman tayo sa balitang esports. Pagre-retiro ni Belia Belena bunsod sa pag-atras ng jersey number 4 para sa balita narito si Red Katana. Pinahuraman ni Bella Belén ang isang makasaysayang hakbang sa mundo ng volleyball matapos i-anunsyo ang kanyang opisyal na pagre-retiro at pag-atras ng kanyang iconic jersey na number 4. Ayon sa inang matagal ng pag-aabag sa larangan ng volleyball, naging simbolo ng lakas, dedikasyon at kagalingan si Belén sa kanyang team at buong bansa. Ang kanyang pagre-retiro ay isang malaking yugtong na naglalagay ng isang unit ang kanyang legacy sa sports ay manatili buhay sa bawat laro at tagumpay ng mga susunod na henerasyon. Red Katana ng babalita. Kasama ang buong persa ng DSDR, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa langsawang pagsuporta. Muli ako yung inikot, Seth Benesores. At ako naman, si Rubes Crystal Yador na nagsasabing sa Ego, PH at AI, servisyo'y may kaagapay. Tiwala ng mamamayan, tumitibay, gamitan ng AI bilang kaagapay sa anumang hamon ng buhay. Pilipinas, Dinagat Islands, mabuhay ka!